Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 10. Module 7. Salik na nakakaapekto sa makataong kilos. Unang bahagi. Kasanayang pampagkatuto. Napatutunayan na nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at ugali sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa sa kilos. Mga inaasahan. Sa ikapitong module na ito ay tatalakayin ang mga salik na takot, karahasan, at masidhing damdamin na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya sa pagkukusa ng makataong kilos. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang una, mapatutunayan na nakakaapekto ang mga salik na takot, karahasan, at masidhing damdamin sa kahihinatnan ng kilos at pasya. Ikalawa, mapahalagahan ang tamang pagsasagawa ng kilos o pasya at maiiwasan ang masamang epekto ng mga salik na takot, karahasan, at masidhing damdamin. At ikatlo, natutukoy kung paano nakakaapekto ang mga salik na takot, karahasan, at masidhing damdamin sa kahihinatnan ng kilos at pasya ng nagsasagawa ng kilos. Magandang araw! Kumusta kayo? Naway lagi kayong ligtas mula sa panganib na dulot ng COVID-19. Laging tatandaan ang tamang pangangalaga sa sarili para makaiwas sa sakit. Ngayong araw, tayo ay nasa ikapitong module na sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 10. Tatalakayin natin ang unang bahagi ng mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos, ang takot, karahasan, at masidhing damdamin. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin ang iyong dating kaalaman sa pamamagitan ng paunang pagsubok. Panuto, basahin mabuti at unawain ang mga tanong. Bilugan ng titik ng pinakaangkop na tamang sagot sa papel. Unang bilang. Anong salik na nakakaapekto sa makataong kilos ang sobrang pagkapighati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay? A. Kamangmangan. B. Karahasan. C. Masidhing damdamin. D. Takot. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter C, masidhing damdamin. Ikalawang bilang. Isang magaling na manlalaro ng chess si Rafi at inaasahan siya na magiging pambato ng paaralan. Ngunit nang malaman niya na makakatunggali niya ang dating kampyon, nagpasya siyang wag nang sumali sa pangamba na baka siya ay matalo. Anong salik kabilang ang sitwasyon ni Rafi? A. Kamangmangan. B. Karahasan. C. Masidhing damdamin. D. Takot. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter D. Takot. Ikatlong bilang. May nakasabay si Mang Berto na babaeng nahimatay sa sobrang taas ng lagnat. Ngunit nag-alinlangan siya na tulungan ito dahil maaaring positibo ito sa COVID. Ano ang salik na nakakaapekto sa makataong kilos ni Mang Berto? A. Kamangmangan. B. Karahasan. C. Masidhing damdamin. D. Takot. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter D. Takot. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sitwasyong ito ang naaapektuhan ang pagpapasya dahil sa karahasan? A. Pagmamadali upang hindi mahuli sa klase. B. Pagtatago ng gamit ng kaibigan. C. Paglilihim sa nasaksihang pangbubugbog sa isang tanod. D. Pagtanggap ng bisita sa panahon ng pandemya.
Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter C, paglilihim sa nasaksihang pambubugbog sa isang tanod. Ika-5 bilang, isa si Aling Iska sa namamalimos sa lansangan. Wala siyang magawa kundi sumunod sa nag-uutos sa kanya kahit na may pandemya dahil ang kapalit nito ay ang kanyang pagkain sa araw-araw. Sa sitwasyong ito, may pananagutan ba si Aling Iska? Bakit? A. Meron dahil dapat ay gumawa siya ng paraan upang labanan ang karahasan. B. Wala dahil siya ay biktima lamang ng taong masasama. C. Meron dahil mali ang namamalimos sa lansangan. D. Wala, hindi niya kagustuhan ang kanyang ginagawa. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter A, meron, dahil dapat ay gumawa siya ng paraan upang labanan ang karahasan. Kamusta ang resulta ng paunang pagsusulit? Mababa ba ang iyong nakuhang score? Okay lang yan. Huwag kayong malungkot dahil mas madadagdagan ang iyong kaalaman sa pagpapatuloy ng ating aralin kung paano nakakaapekto sa kilos at pasya ang mga salik na takot, karahasan, at masidhing damdamin. At ngayon, sa ating pagbabalik-aral, narito ang ating gawain. Panuto, suriin ang mga nasa larawan kung ano ang kilos na ipinahihiwatig nito. Sumulat ng maikling pahayag at tukuyin kung anong salik na nakakaapekto sa makataong kilos ang nasa larawan. Unang larawan. At ang sagot ay nanonood ng nakakatakot na palabas. Ito ay salik na takot. Ikalawang larawan. At ang sagot ay nambubuli ng kapwa. Ito ay salik na karahasan. At sa ikatlong larawan, at ang sagot ay pinapagalitan ang bata. Ito ay salik na masidhing damdamin. Sa ika-4 na larawan, at ang tamang sagot ay pagsigaw dahil sa malakas na putok. Ito ay salik na masidhing damdamin. At para sa ating aralin, magsasagot muli tayo ng isang gawain. Panuto. Tunghayan ang bawat sitwasyon at suriin ang maling kilos o pasya at ang pananagutan ng tauhan. Isulat sa kahon ang iyong sagot. Unang sitwasyon. Sa sobrang takot ni Elsa sa lumuksong pusa sa kaniyang harapan, nasagi niya ang flower vase at nabasag ito. At ang maling kilos o pasya ay nabasag ang flower vase. May pananagutan ba ang nagsagawa ng kilos? At ang sagot ay meron. Ikalawang sitwasyon. Habang naglalakad sa eskinita, hinarangan si Robert ng 2 lalaki at sapilitang kinuha ang pera niya na dapat ay pambayad sa inuupahang bahay. At ang maling kilos o pasya ay kinuha ang pera ni Robert ng masasamang loob. May pananagutan ba si Robert sa pangyayari? At ang sagot ay meron. Ikatlong sitwasyon. Sobrang kalungkutan at pananamlay ang nararanasan ni Jonas dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Dahilan ito upang mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. At ang maling kilos o pasya ay pagpapabaya sa sarili sa sobrang kalungkutan. May pananagutan ba si Jonas sa kanyang kilos? At ang sagot ay meron. Ika-4 na sitwasyon. Matagal nang inaasam ni Bea ang magandang porselas sa mall tuwing siya ay napapadaan. Kaya't nang magkaroon siya ng pagkakataon, kinuha niya ito nang hindi napansin ng sales lady. At ang maling kilos o pasya ay
pag-asam at pagnanakaw ni Bea sa Porcelas. May pananagutan ba si Bea sa kanyang ginawa? At ang sagot ay meron. At para sa ating aralin, narito ang ating pagsusuri. Paano nakakaapekto ang mga salik na takot, karahasan at masidhing damdamin sa kahihinatnan ng kilos at pasya sa nagsasagawa ng kilos? Ating alamin ang iyong naging sagot. Una, takot. Kung ang sagot mo sa unang sitwasyon ay ganito, ang maling kilos ay nabasag ni Elsa ang flower vase dahil sa takot, kaya may pananagutan siya. Tama ka, sapagkat hindi nawawala ang pananagutan ng tao sa kilos na ginawa dahil sa takot, kundi nababawasan lamang ito. Dahil malinaw pa rin sa isip mo ang ginagawa mong kilos. Kung ang takot naman ay nakapagdudulot sa tao ng pagkawala sa wastong pag-iisip, ang pananagutan ay nawawala. Ikalawa, karahasan. Sa ikalawang sitwasyon, kapareho ba ito ng iyong sagot? Ang maling kilos ay kinuha ng mga lalaki ang pera ni Robert na pambayad sa renta ng bahay at may pananagutan siya dahil wala siyang nagawang paraan para labanan ang karahasan. Magaling! Nakuha mo ang tamang sagot. Ang tanging naaapektuhan ng karahasan ay ang panlabas na kilos lamang. Hindi naaapektuhan ang kilos loob. Ngunit, kailangan mong gumawa ng paraan para labanan ang karahasan upang hindi ka mapanagot. Susunod, masidhing damdamin. Samantala, sa ikatlong sitwasyon, ang maling kilos ay napabayaan ni Jonas ang kanyang sarili dahil sa sobrang kalungkutan, kaya may pananagutan pa rin siya sa kanyang kilos. Tumpak ba ang iyong sagot? Mahusay! Ang naunang damdamin or antecedent ay hindi nakapag-aalis ng kapanagutan, subalit nakapagpapababa lamang ito. Naaapektuhan ng antecedent ang isip, kaya apektado rin ang paghusga at pagpapasya. Ano naman ang naging sagot mo sa huling sitwasyon? Ang maling kilos ay ang matagal ng pagnanasa ng batang babae sa Porcelas, kaya humantong sa pagnanakaw. May pananagutan ba siya? Wasto muli ang iyong sagot. Ang nahuhuling damdamin o consequent ay ang pagtatago ng damdamin na ginagamit na dahilan sa ikinikilos, kaya't ang may gawa ay direkta at lubos na mananagot sa kaniyang kilos. At bilang paglalahat sa ating aralin, muli tayong magsasagot ng isa pang gawain. Panuto. Ipaliwanag ang kahulugan ng graphic organizer. Ilapat ang natutuhan mula sa ating aralin ngayong araw. Isulat ang sagot sa inyong worksheet. Ano kaya ang kaugnayan ng punong mangga na may iba't ibang bunga at ang mga salitang pananagutan, kilos, pasya, karahasan, takot, at masidhing damdamin sa ating aralin ngayong araw? Isulat ang sagot sa inyong worksheet. Bilang pagpapahalaga sa iyong natutuhan sa ating aralin, muli tayong magsasagot ng isa pang gawain. Panuto. Una, mula sa mga salik na takot, karahasan at masidhing damdamin, alin sa mga ito ang madalas na nakakaapekto sa kahihinatnan ng iyong kilos at pasya sa araw-araw? Ikalawa, pagkatapos ng pagpili, ibigay ang positibong kahulugan ng salik na iyong napili. Halimbawa, takot, katapangan. Ikatlo, paano mo isasagawa ang pagkamit ng pinili mong pahahalagahan? Isulat sa footprint sketch ang iyong sagot. Okay, marami ba kayong natutuhan? Para mas mahasa ang inyong pagkatuto sa ating aralin, may mga gawaing pagsasanay pa kayong sasagutin sa pamamagitan ng iyong worksheet. Hanggang sa muli! Magkita-kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!